Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post o article by Inquirer.net. Sabi dito, the Senate has tightened security after intelligence reports indicated that the 18 men who identified themselves as former bagmen of ex-Ako Bicol Party List Representative Saldico may be linked to a reported threat against the chamber. So, ang title ng article is Bagmen Being Proved for Possible Link to Security Threat. Okay? So, tingnan natin yung article mismo. Wala naman. So, baka hindi nila papasukin ang Brave 18 dahil sila daw ang manggugulo. Anong oras ba ang BRC hearing? 10:37, baka anytime magsisimula na. Wala pa akong na-monitor na update doon sa BRC hearing ngayon ni Senator Marcoleta kung matutuloy ba o hindi. So, ayan, pinaghihinilaan ang Brave 18 natin na manggugulo. Intelligence report. Saan galing ang intelligence report? Sa NBI. Ang galing ng NBI yan, no? National Bureau of Intelligence. Yan ang bagong meaning, National Bureau of Intelligence. Okay. Salamat na lang at nagsalita sa post ni Senator Amy kagabi. Nabasa ko. Nagsalita si NCRPO Chief Major General Aberin. Sabi niya, wala daw silang namomonitor na threat sa Senado. So magkaiba ang sinasabi ng NBI at saka PNP. So sino ang mas kapanipaniwala? To me, mas maniwala ako sa PNP dahil after all, yung NCRPO, that is the Police Command, Police Regional Command, na mag-oversee ng security ng buong Metro Manila. At sila ang dapat may makakaalam kung may threat ba talaga ang Senado. Sabi nila wala. NBI lang ang nagsasabing meron. So, hindi nila papasukin. Simple man lang yan eh. So, lagyan mo ng maraming pulis. Kapkapan mo. Pag walang armas, adi, papasukin, di ba? Kaya ang panggulo, armas. Kung walang armas ang isang tao, wala siyang masyadong magawang gulo. Hindi kaya naprapraning lang sila sa dagdag na isisiwalat ng Brave 18. Alatado naman masyado itong ginagawa nila. Kala nila hindi masyadong halata. Basahin natin ang mga comments. Maria, ay palabas threat. So mga kargador can no longer enter the premises and can testify anymore. Tinatawag niyong kargador lang. Tapos may threat. Saan sila kukuha ng kanilang mga armas? Retired ng mga yan. Kung meron mang armas yan, pwede nandun sa kanilang mga bahay. Hindi ka naman pwedeng retired ka, magdala-dala ka pa ng armas. Maliban lang kung may permit to carry. Ako, wala akong permit to carry. At ayoko nang nagdadala ng baril. Ang experience ko, mas safety ako kung wala akong dalang baril. I tell you. Kasi kung may dalang baril, kahit nung nasa serbisyo pa ako, hindi ako nagdadala ng 45 ko, yung pistola. Kung nasa opisina ko, nasa ordinaryong lakad, wala lang. Kaya kung may baril ka, pag initan ka ng mga NPA. Ganun lang yun. So, kayo, naniniwala ba kayo na may kakayahan ang Brave 18 na manggulo? Ako, hindi. Ano lang ito? Senaryo. Maraming takot
sa additional na ibubulgar ng mga ang gusto kong kung matuloy ang gusto kong ma-highlight yung ma-expound yung sinabi ng isa sa kanila, nakalimutan ko, na pati daw mga chicks, bebot, nagde-deliver sila. Namimili daw eh. 5 daw pagpipilian. Yun. O, ano ba? Mayroon akong napanood na Facebook reel ni Jesus Busi Duki, isang DDS vlogger. Tawan-tawa siya. Allah! Kaya pala takot sila sa hearing bukas ngayon. Kasi kagabi siya nagano. Dahil dadalhin daw sa Blue Ribbon ang mga Viva Max babes. Sabi ko, ano kaya kung totoo? Papatawag ni Senator Marcoleta ang mga Viva Max babes at magsasalita doon tungkol sa mga tip. 250,000 daw ang tip eh. Isang senador ba yun? Ay, nako. O, ano ba? AG Sabado, ha ha ha, Senator Gatchalian, thank you for another version of flood control investigation to protect the interest of the crooks. So, Matthew Lee, NBI security threat, another NBI attack in the Senate. May sariling SP ang malitagang. Oh, tawag nga ni Senator Alan Peter Cayetano is Senate of Malacanang. And I believe it. Dalawang Senado. Senate of Malacanang, yan, yung Gatchalian Black. Senate of the Philippines, Cayetano Black. Dalawang BRC committee. Yung isa, committee di absuelto. Wala nang ibang purpose kundi absueltuhin ang mga inaakusahan na tumanggap ng maleta. Ang isa, ito yung tunay, Marcoleta, yan ang committee na maghahanap ng katotohanan. Kaya takot na takot sila, pinipigilan na magkaroon ng BRC hearing ni Marcoleta dahil mabubulgar ang kanilang ginawang pagnanakaw sa kaban ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si nanay matagaan og yero nga mag-atop na siya karon. Og sayang ka excited siya na ang ni dala sa yero aron lang makaatop sa ilang balay. So mo ni ang mga buslot sa ilang balay. So makita gid nimo nga daot na og lata na. So makita gid nato nga lata na og daot na og kaulan na gid si nanay sa iyang balay. So makita gid nimo nga lata na ang so karon nanay, pila na ni katuig ang inyong balay nga nainana na. Nainani na ang iyang years na. Sa nga buslot na. So 14 years na busa nainani ang hitsura sa balay ni nanay. So makita gyud nimo nga daot na og tuloan na kayo kung muulan. Salamat ko sa Ginoo nga nag-atop na gid mi nakawa na mig balay. Pila na day imong edad nay? Ko ana 57. So 57. So si nanay 57 na og mo ni ang ilang balay nga lata na og ilisana na og yero nga napasalamat siya nga natagaan siya og yero nga makaatop na gyud siya karon. So tanaw na to kay nag-atop na sila og ilang kuwaon ang yero. So si tatay ang magkuha sa yero kay ilang karungon ang ilang balay. So karon no managyod og atop ang balay ni nanay. So makita gyud nato nga nahumana. So si nanay nakita nato nga maayo ang iyang pahiyom kay nahumana og atop ang balay. Salamat sa Ginoo nga
nakamanagid mi karon nakahumang gid mi nakaatog sa inyong gipanghatag na among kalisod karon pag gid mi nakaatog. Sige, Nay. Salamat po.